lamang isa kundi dalawa ang halalan na ginaganap ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Bukod kasi sa pagpili ng mga lokal na opisyal, mga kababayan natin doon magdedesisyon na din kung magiging isa na silang highly urbanized city. Si Karen Villanda sa Sentro ng Balita Live. Angelic, bukod nga sa Kapitan, SK Chairman at 7 kagawad, pinagbobotohan rin nga ngayon sa buong probinsya ng Bulacan kung nais ba nila nga mapabilang Del Monte. Ilan naman sa mga nakausap natin kanina, Angelic, na mga botante, hati ang mga pananaw dito. 2 balota ang sinasagutan ng mga botante sa Buzon Pabahay 2000 Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasabay kasi ng BSKE, umaasang makilala bilang ika-34 na highly urbanized city sa buong bansa ang San Jose del Monte sa Bulacan. Ibig sabihin nito, maihihiwalay na sa administratibong pamamahala ang SJDM sa buong probinsya ng Bulacan. Pero hati dito ang boto ng mga residente. Kanya-kanya rin ang kanilang saloobin. Marami ring nagdadalawang isip doon sa HUC. Dahil siyempre maraming papasok ng investor. Yung kalikasan po yung aming iniisip. Hindi pa ako pabalik sa HUC. Bakit? Hindi pa handa ang San Jose. Bakit? Ha? Saan kukuha sila ng pondo? Ha? Dito mo, walang pabrika rito eh. Isim lang umasa, Star Mall. Tubig nga dito, mahal na. Pabor naman dito si Judy dahil hindi na siya mahihirapan maglakad ang mga dokumento sa malolos na sentro ng Bulacan. Kaming maitutulong ay katulad ng pagpunta sa mga malolos na yan. Diyos ko, maghanap ka pa ng pamasahe para lang pagkatapos kung wala gutom ka pa, paano kung ang dala mo 100 lang, pamasahe pa. O, pagpalagay na natin, may discount ang senior. Rin sapat. Paliwanag ng isang political analyst, sakaling pumabor sa plebisito ang mga residente, magiging independent na ang SJDM sa lalawigan ng Bulacan, kundi diretso na itong susunod sa presidente ng bansa. Hindi na rin ito makikihati sa tax revenue ng probinsya at hindi na rin kinakailangan pa dumaan sa lalawigan ang mga ipapasa nilang legislation para sa kapakanan ng taong bayan sa SJDM. Siyempre, ang malaking kabutihan na ito, mas malaki yung serbisyo na maihatid sa kanila. So when it comes to delivery of basic services, well, siyempre, ang isang challenge niyan, kung independent ka, nagsasarili ka na, no? Kasi iba pa rin yung may ayuda ka sana doon sa probinsya. But then, at the end of the day, I guess it simply is a recognition that you can really stand on your own. Pero siyempre, mabibigla ka rin dahil parang hindi ka nakabahagi ng probinsya. And this is the reason why the public or the constituents are given the opportunity to decide for themselves whether or not they would want to convert the city to a highly urbanized one. Ayon naman sa City Administrator ng SJDM, handa na sila para mapabahagi bilang HUC. Nasa 3.4 billion pesos na rin ang kinikita nito sa taong 2024. Malayo sa 50 million na requirement para maging HUC ang isang syudad. Pag local government unit had become a highly urbanized city, tuloy-tuloy ang progression yan. Yung mga 33 highly urbanized cities in the countries are all very progressive. They are very, very progressive and well developed. At saka they had become a natural attraction for investments coming from within and outside the country. Preferred kasi ng mga investors yung highly urbanized city, doon sila mag-invest. Kasi may mga precedent requirement na, parang may seal of quality na yung kanyang pagsiservisyo. Angelic, ayon sa COMELEC, posibleng umabot hanggang madaling araw ang bilangan ng boto dito sa Bulacan dahil bukod nga doon sa BSKE ay mayroon ding plebisito na bibilangin. Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.